So may ginawang renovation yung aking kaibigan. Yung isang old house talaga, as in yung tipong hindi na matirahan kasi sira-sira na yung ceiling, tapos sira-sira na pati mga pintuan, tapos yung parang pag tinignan mo yung picture talaga haunted na. Binili niya yon at ang ginawa niya ay pina-renovate para doon natitira yung kanyang family. So, ang nangyari is yung budget niya is nasa 300,000. So, nasa 260K na siya. Almost 300K na at actually, halos tapos na yung bahay pero hindi pa napipinturahan. Medyo challenging talaga kapag renovation kasi meron na kasing dating plano or meron na talagang structure, no? Kung meron ka mang additional na gusto gawin like extension or palakihin mo ng konti. Pero alam mo yon, limited ka pa rin sa kung ano yung pinaka-mukha nung i-renovate mo. Lalo na kung hindi mo masyadong babaguhin or di mo talaga babaguhin yung structural. Yung may mag-a-add ka lang at the same time babaguhin mo lang yung existing na mga ceiling, mga pintuan, papalitan mo lang talaga tapos mag-a-add ka lang ng room or partition lang talaga yung gagawin mo. Yung hindi mo babaguhin yung pinaka-structure niya. Ang nangyari, yung 300,000 na yun, for 49 square meters, 7x7 na yung size ng bahay kasi nag-extend. So, nasa 6,000 per square meter yung kinastos niya sa renovation. Pero, yung 6,000 na yun, tipid lang talaga as in, yung mga materials na ginamit, yung pag-re-renovate kasi kung meron kang babakbakin na area, may babaguhin ka, I mean, mag-i-extend ka. Ano siya, tawag dito, madugo talaga siya kasi pag renovate kasi meron ng existing. Kahit paano, ang gagawin mo talaga is papagandahin yung ano yung nandun sa existing. Ang ginawa niya, kumuha siya ng foreman at pinaarawan niya. Tapos, kaya siya medyo nakatipid talaga. Based dun sa accomplishment or nangyari sa kanyang bahay, which is livable na siya, pero hindi mo pa kita talaga yung ganda kasi kulang pa sa pintura eh. Pero na-install na niya yung mga pintuan, nagawa na niya yung ceiling, may tiles na rin, tsaka nagawa na din niya yung pinaka-importante, yung CR, tsaka sink. Siyempre, saan ka magsi-CR, di ba, kung wala pang CR? Yung pag-renovate talaga is that kahit papano, may allotted ka na talaga na budget. Unahin talaga yung ma-close talaga ang bahay, malagyan talaga ng partition, magawa ng kwarto, malagyan ng ceiling, makagawa ng CR at sink. Pero minsan naiisip mo, gusto ko pagandahin to, lagyan ko to ng mga design, mga ganito, yung wall, para hindi to kita tong lumang mga structure members na kung saan hindi na binago or hindi na talaga ginalaw. May mga gano'n na instances. Kaya natetempt ka na bumili ng mga materyales na sa pagpapaganda. So natetempt ka talaga. Pero since limited lang ang budget mo, say yung 300K for 49 square meter house, maliit lang siya kung susumahin. Pero kapag ang ginawa niya nun is that pinakontrata niya talaga, medyo malaki talaga ang sisingiling. Siyempre sa pagtanggal pa lang ng mga ceiling, mga lumang ceiling, paglilinis. Ang pinakamaganda kapag nagpaparenovate ka ngayon talaga is mag-stick ka sa plan, mag-stick ka sa budget, kung ano yung allotted mo, at saka na yung pagpapaganda. Functionality first, bago yung aesthetics. Parang ganun, lalo na pag limited yung budget mo. So, yun, mag-stick ka talaga sa plan. Kung maaari, weekly, isulat mo talaga ano yung mga nagastos mo, yung mga materials, yung labor. Tapos, weekly mo siyang i-check. Kasama na doon yung mga transportation, snacks, at kung ano-anong mga binili mo habang pinapagawa mo yung renovation. Kapag ganyan, nakasulat ka weekly, may control ka kahit papano. Alam mo na, oops, parang lalampas na ako nito or parang kaya pa ba ng budget ko? Ganyan. So, hindi ka totally masistress kasi wala kang idea. Hala, magkano na kayang lalabas ko? Parang ubus na yung pera ko pero bakit parang ganito lang yung result? Ganon. Maigi na kapag nag-stick ka sa plan at saka sa cost is that makita mo talaga visually
ano yung mga nabili, ikaw mismo yung nagpasahod, yung alam mo talaga na ito yung ginastos para sa materyales at saka ito yung ginastos sa labor. Malaking effect kasi yan. Makikita mo na hindi lahat ng times is that yung material cost is 40% on yung labor. Hindi. May time na 20% lang, 28, 30%, ganun. Lalo na pag daily at hindi naman binabagalan yung trabaho. So makikita mo, minsan halos kalahati, 50%, minsan halos 60%, depende kasi yan sa bagal at bilis ng trabaho at saka kung ano yung ginagawa. So anong kagandahan ng papa-renovate? So ito, nag-a-add ka ng value. Magiging livable na siya, tataas na ang kanyang value. At the same time, yung pinaka-purpose talaga, maging maayos siya at matitirihan siya ng iyong pamilya. So isa yun sa maganda or advantage kapag nagpa-renovate ka. So kapag nagpa-renovate ka ng lumang bahay na nabili mo lang ng mura, makakales ka kesa sa bumili ka ng new house. Yan yung advantage din ng renovation. Pero, disclaimer, may mga bahay na luma which is pina-renovate at mas mahal pa yung nagastos kesa sa magpagawa ng bagong bahay. Parang ganun. May mga instances na ganun kasi yung tipong yung structural niya is sirang-sira na talaga, may babaguhin na, parang totally gagawin lahat ulit at saka yung pag-demolish ng buong bahay. So, hindi lahat ng nagpapa-renovate ng lumang bahay ay nakakatipid. May mga instances at madaming mga instances talaga na minsan mas napapalaki pa kesa gumawa ng bagong bahay. Pero ito sa scenario or setup ng aking kakilala is mas cheaper talaga yung nangyari or naayos niya yung bahay na kung saan hindi siya gumastos ng malaki. So magkakaroon ka ng satisfaction kasi syempre napagawa mo na yung iyong bahay, which is yung lumang bahay mo na pabago mo na, so ma-achieve mo yung satisfaction. So may mga disadvantages lang talaga tong magpa-renovate. Minsan may mga unforeseen or mga variations na hindi mo nakita, na akala mo yung water lines ay okay pa. Yun pala, totally maglilinya ka ulit ng bago. So yung pagre-renovate din is time-consuming. Same lang din sa pagpapagawa ng bahay. It takes a lot of time and effort. Minsan, mas mabilis pa gumawa ng bago kesa sa mag-renovate. Pero instances lang ha, kasi depende yan sa extent ng pinapagawa mo. Kung ang pinapagawa mo lang na renovation ay sa kitchen lang, di ba? Hindi mo naman siya mako-compare sa pagpapagawa ng buong bahay. Pero imaginein mo, wala pang kitchen, tas gagawa ka ng kitchen. Kung ikumpara mo sa mag-renovate ka, i-demolish mo pa yung buong cabinet sa kitchen, tatanggalin mo talaga lahat, itatapon mo pa. Yun talaga yung isa sa mga dagdag talaga sa duration. Kaya minsan nga, pinipili ng iba na gumawa na lang ng bago kesa sa magpa-renovate. Pero, meron pa rin namang brighter side yung magpa-renovate kasi yun nga, kung makakuha ka naman ng maayos na contractor or trabahador, mapapadali naman or hindi ka naman mapapagastos ng malaki. So, in example ko dito yung pinagawa ng aking kaibigan na kung saan halos 6,000 per square meter lang yung ginastos niya. Pero ito talaga is yung choices of materials niya ha, hindi ganun kamamahal na mga materials. From tiles, sa mga partitions, yung mga ginamit niya, sa ceiling niya. Yung tipong kaya lang din sa allotted niya na budget. So yung stress ng pagpaparenovate is halos same lang din naman sa stress ng pagpapagawa ng bahay. Kung ikaw mismo yung nagpagawa. Kaya minsan yung iba talaga is that kumukuha na lang talaga sila ng gumagawa para sa kanila. Kukuha sila ng kontraktor. Kapag given ha na ang nakuha nila ay maayos at walang sakit sa ulo. Kasi mapapakyawan man yan, mapaarawan man yan, pakyawan or kontraktor man yan, may possibility pa rin talaga na sasakit ang ulo mo. Pero yun nga naman, kapag maayos naman yung nakuha mo na kontraktor, is less lang talaga yung stress na matatanggap mo kaysa sa ikaw mismo talaga ang gagawa, namimili, ganun, lahat nasa sayo at saka mga kailangan ng mga tao mo. Pero kung yung team naman na nakuha mo is
maayos naman at gumagawa naman ng trabaho nila on time, tsaka talagang honest. Kahit saan namang bagay, may mga stress talaga. So, yun yung magiging disadvantage, no? Yung possible na maging source mo siya ng stress kapag nagpaparenovate ka. Pero halos lahat naman ng mga bagay may kanya-kanya silang binibigay na stress. Pero pag ma-manage mo naman ng maayos ay okay lang talaga. So, ang tanong, ano yung naging pinakaaral talaga ng aking kaibigan? Kasi may constant communication din ako sa kanya. Kahit papano, kumuha siya, yung setup niya is kumuha lang talaga siya ng arawan. Yung tipong pagbakante yung mga taong yun, gumagawa sa bahay niya. Nandyan din ako in constant na makipag-communicate sa kanya, kung may mga tanong siya, ganun. Pero alam mo yun, kung makahanap ka ng kaibigan din na pwede mong mapagtanungan na engineer or architect, na kung saan hindi ka naman sisingilin ng mahal, tapos i-guide ka kung paano, ay hindi ka talaga makakagastos ng malaki. At yung budget na inalat mo ay pagkakasyahin talaga. Pero again, yung 300,000 na kanyang inalat para sa pinapagawa niyang bahay ay hindi pa totaling tapos, pero livable na siya. Kapag napinturahan na yon ay okay na. Tapos yung mga bilin ko lang talaga sa kanya is that wag munang magpaganda masyado. Unahin muna talaga yung functionality bago yung pagpapaganda ng bahay. Kasi next time or kapag nagka-budget na naman, di ba pwede namang ituloy-tuloy na lang yan. Nang hindi naman ubus lahat talaga, yung uubusin mo talaga para lang gumanda. So, isa pa na kailangan mo talagang tandaan is that wag ka muna bumili ng materyales na hindi pa naman kailangan sa week na to. Kasi may possibility na ma-park. Katulad nung binili niya agad lahat ang skim coat, hindi pa naman nakaka-start mag-skim coat. Nandun, nakapark yung binili niya. So, yan yung mga instances na huwag agad bumili lahat nang hindi pa gagamitin for the week. Okay lang kung gagamitin na siya para hindi naman ma-delay yung gagawa, di ba? Kasi baka mag-antay din sila ng materyales, ganun. Yung pagre-renovate ay, again, nagde-depende sa extent ng ipapagawa. So, itong 6,000 per square meter niya ay yung result din naman is bagay din sa 6,000 per square meter na yon. Pero, ipapakita ko na lang sa inyo yung pinaka-finish ng bahay niya kapag napinturahan na kasi at saka pag nalinis na yung mga dumi-dumi, yung mga hindi pa natatanggal na mga kailangan tanggalin, at saka yung tiles niya, mamap muna kasi nadudumihan. Saka na pag nalagay na talaga lahat. Yung budget niya is na 300,000 naman is hindi pa siya nag-e-exceed doon. So, yun lang muna for today. I hope na nagka-idea kayo na pag nagpa-renovate pala ako, posible pala na ganito lang yung gagastusin ko. Basta, lagi mo lang talaga i-monitor lahat ng gagastusin mo or lahat ng mga materialis na nabili at saka yung ginastos mo sa labor. So, yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video. Bye!